Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Puri kayo sa Panginoon, lahat ng sanlibutan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu Santo naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kagilagilalas, karumal-dumal na mga pangyayari, hindi natin masisisi ang ating mga sarili na matakot kapag pinag-uusapan natin ang pagdating ng paghahari ng Diyos. Ngunit ang mga pangyayaring ito ay pasimula lamang. Darating siya hindi sa gitna ng kaguluhan. Darating siya hindi sa panahon ng may kagilagilalas na mga pangyayari. Oo, pababagsakin ng kapangyarihan ng kalangitan, subalit siya ang magsasaayos nito, magpapanumbalik nito sa kaayusan sa kanyang pagdating, ang hari ng sanlibutan. Kaya naman mga kapatid, huwag tayong mabahala, huwag tayong maligalig, kundi dapat tayo magkaroon ng kasiguraduhan. Isang oportunidad ang ipinagkakaloob sa atin ngayon na tingnan ang ating mga suriin ang ating mga nagawa sa buhay upang ating isang gunito sa mahal na Panginoon at pakakitaan niya ng kabutihan. Mga kapatid, ating ngayon suriin ang ating mga sarili sa pagkakataong ito at ating isang gunit sa Panginoon ang ating mga katauhan. Kaya naman ating sabihin, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tayo mga kapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, kahit patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Aman naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang ang mga pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan. Sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang anghel na bumababa mula sa langit na may malaking kapangyarihan. Nagliwanag ang buong daigdig dahil sa kanyang kaningningan. Ubus lakas siyang sumigaw. Bumagsak na siya. Bumagsak na ang tanyag na Babylonia. Tahanan na lamang siya ngayon ng mga demonyo. Bilangguan ng masasamang espiritu at pugad ng marumi at kasuklam-suklam na mga ibon. Isang makapangyarihang anghel ang kumuha ng isang batong animoy malaking gilingan. Ubus lakas niyang inihagis iyon sa dagat, sabay wika. Ganito, ibabagsak ang tanyag na lungsod ng Babylonia at hindi na siya makikitang muli. Hindi na maririnig sa inyo ang tinig ng mga awit at ang himig na likha ng mga manunugtog ng alpa, plauta at trompeta. Hindi na makikitang muli sa inyo ang mga dalubhasa sa anumang uri ng gawain, at hindi na rin maririnig ang ingay ng mga gilingan. Hindi ka na muling matatanglawan ng kahit isang ilawan. Hindi na maririnig ang masasayang na tinig
ng ikinakasal. Sapagkat naging makapangyarihan sa buong daigdig ang iyong mga ngalakal, dinaya mo ang lahat ng bansa sa pamamagitan ng pangkukulam. Pagkatapos nito, narinig ko ang wari pinag-isang tinig ng maraming tao sa langit at umawit ng ganito: Purihin ang Panginoon, ang pagliligtas, ang karangalan at ang kapangyarihan ang tanging sa Diyos. Matuwid at tama ang kanyang hatol. Hinatulan niya ang reyna ng kalayaan na nagpapasama sa lupa. Pinarusahan siya ng Diyos dahil sa pagpapatay sa lingkod ng Panginoon. Muli siyang umawit, purihin ang Panginoon, at sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito. Mapalad ang inaanyayahan sa piging sa kasal ng Kordero. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang inaanyayahan ng korderong ikakasal. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanyang lahat, tayong lahat ng nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kapag nakita ninyong kubkob na ang mga hukbo ang Jerusalem, talastasin ninyong malapit ng pagwasak dito. Dapat tumakas sa kabundukan ng mga nasa Judea at umalis ng lungsod ang mga naroon. Huwag nang pumasok doon ang mga nasa kabukiran, sapagkat ito ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga nasa saad sa kasulatan. Kawawa ang mga nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na iyon, sapagkat darating ang malaking kapighatian sa lupaing ito at ang puot ng Diyos sa bansang ito. Mamatay sila sa tabak at dadalhing bihag sa lahat ng bansa. At ang Jerusalem ay magiging busabos ng mga hentil hanggang sa matapos ang panahong idinakda sa mga ito. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan. Sapagkat mayayanig at mawawala ang kanilang landas, ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao ay makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo.
Mga ginigilig ko mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Hindi natin masisisi ang ating kapwa kapanalig. Hindi natin masisisi kung minsan maging ang ating mga sarili na magkaroon tayo ng takot at pangamba kapag pinag-uusapan natin ang pagwawakas ng panahon o yung tinatawag nating pagdating ng paghahari ng Diyos. Noong nakarang linggo, ibinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari ng Sanlibutan at ang mga pagbasa natin ay patungkol po sa mga kagilagilalas, no? At mga pangyayari na nagkakaloob at nagbibigay sa atin ng takot at pangamba. Maging ang ating ebanghelyo ngayong araw na ito, no? Ay talaga namang nakakatakot, nagkakaloob at nagbibigay sa atin ng damdamin ng pangamba. Ano kaya mangyayari? Pero mga kapatid, kung ating susurin mabuti ang ating pagbasa, sa pinakahuling bahagi nito, ang sa pagdating ng dakilang anak ng Diyos, sa pagdating ng Kristong Hari ng Sanlibutan, napakaganda sapagkat makikita natin, masusulyapan, masisilayan natin ang kanyang tunay na kadakilahan. May mga pangyayaring kagilagilalas, pero hindi doon darating ang Panginoon. Sa gitna ng mga kagilagilalas at kamanghamanghang mga bagay, hindi doon darating ang Diyos. Kundi darating siya sa panahon ng kapayapaan. Kaya sabi nga ng mga pagbasa, kailangan mangyari ang mga bagay nito. At kapag nangyari na, ayan, kapag nangyari na, doon darating ang anak ng Diyos. Kaya bakit tayo nangangamba? Diba? Dapat nga tayo, sama sinabi ng Ebanghelyo ni San Lucas, magalak tayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa atin. Kailan niya ipagbahagi ito? Hindi sa gitna ng kamanghamanghang bagay, hindi sa gitna ng kagilagilalas na bagay, hindi sa gitna ng karumal-dumal na mga pangyayari at mga darating na mga panahon, kundi ito ay sa kanyang sariling pagdating. Ano? Ito ang tinatawag nating commission. Well, I call this the last call or final call. Kailan ba nangyayari ang final call at last call? Alam niyo mga kapatid, ito yung nagaganap pag may sinabi ng final or last call, yan po ay tinatawag madalas kapag tayo ay nasa loob ng isang cafeteria, bar, restaurant, yung mga yan. Bakit? Lalo-lalo na kapag napasarap tayo ng kwentuhan, nandun tayo, nagdi-dinner tayo, marahil nananghalian tayo, o di kaya naman ay tayo ay nagkakape na ganyan, sambagan. Hindi naman 24 hours sa mga bagay na yan, mga lugar na yan. Kaya kung minsan nagkakaroon ng last and final call, lalapitan tayo ng waiter, sasabihin na sa atin, Sir, last call na. Ma'am, final call na. O, di ba? Ganyan, parang ganun yung pangyayari sa ating ebanghelyo. Minibigyan tayo ngayon ng last and final call ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ebanghelyo ni San Lucas. Bakit? Hindi para tayo ay matakot. Hindi para tayo mangamba. Hindi para tayo manggilalas. No? Pero take it as an opportunity para ipaghanda mo ang sarili mo. Bakit? Alam mo, mga kapatid, ako naman po, mga kapatid, kahit na pari po tayo, nabibigyan naman tayo ng pagkakataon kung minsan na dumalo o pumunta rin sa mga restaurant o mga bar na ganyan. Ako po kasi liban sa dark chocolate na paborito ko ito yung fruit cake. Marami ko na ikwento yung fruit cake at yung dark chocolate, mga kapatid. No? Yan po yung mga paborito kong pagkain. No? Pero meron din ako paboritong inumin. Ayan. Siyempre, no? Far distant second sa aking paboritong inumin na hot chocolate doon sa kung saan pag umuwi po ako sa aming probinsya at sa aming prelatura ng Batanes, doon sa Fundación Pasita, may hinahanap akong inuming may init o yung tinatawag na hot choco, no? Kung minsan di ako mahilig doon sa yung nasa sachet. Mahilig ako yung traditional na batirol. Yung talagang tinitimpla na mula sa tableya na ganun. Pero ang pinaka-paborito kong lugar kung saan ko yan na-avail o nabibili mga kapatid ay yung sa Chocolat de Batirol sa Camjanhay. Hindi pwedeng bababa ako ng Baguio o lilisanin ko ang Baguio na hindi ako dumaraan doon. Kadalasan ko minsan nga, bakit po ako sa Baguio para lang doon
sa Chocolate de Baterol. Na nag-umpisa lang naman po yan sa isang maliit na nipahat o isang kubo na ngayon medyo umaasenso na yung mga scholars na, nagpapalakad ng Chocolate de Baterol na yan. At alam nyo ba, kapag ako'y pumapasok dyan, gabi ako pumapasok o dapit hapon. O yun talaga mga paggabi na. Pero dahil sa nag-e-enjoy po ako dyan, hindi ko namamalayan. Pasara na pala sila. Kaya madalas, hinatapik po ako nung, isa ako sa mga nasasabi na, Sir, last call na. Ang lamig-lamig na ng bagyo, hindi ka pa uuwi. Diba? Alam niyo bakit? Kasi pag ganyan, hindi ako kinakabahan na kagaya ng ibang mga kliyente nila o mga customer nila na, ay naku, nakakaya naman, naku, pasensya na. Hindi ako ganun. Hindi na ako yung tipong, oy, kung inibigay mo na sa akin yung bill, bayaran ko na para makalis na ako. Hindi na po ako ganun. Ano ang ibig ko sabihin? Kasi para sa akin kapag sinabing last and final call na, I take it as an opportunity. Bakit? Alam niyo po ba kung bakit nagfa-final and last call sila? Hindi para paalisin ka dahil magsasara na sila. Hindi po. Pag sinabi ng last and final call, mga kapatid, binibigyan ka ng pagkakataon na kung meron ka pang gusto na orderin, i-order mo na kasi yun ay para sa kanilang kusina. Last call na kasi, sir, baka meron pa kayo i-order. Kaya madalas, pag nagpupunta po ako doon, hindi ko ino-order agad yung kanilang signature cafe o yung Chocolate de Baterol. Kapag nag-last call na, doon ko lang po o-orderin. O sige, ang unang sinasabi ko sa waiter, o ano bang best seller niyo dito? Ay, well, syempre, sir, yung signature Chocolate de Baterol. Meron din po kami, sir, yung may strawberry flavor, at yung mint flavor. O sige, lagyan mo ng mint flavor para medyo iba ang dating. Malamig-lamig sa lalamunan na mainit na hot na beverage, chocolate beverage, kakong ganyan. At habang ako po ay ini-enjoy ko po yung isang huling tasa ng signature Chocolate de Baterol, mga kapatid. O Chocolate de Baterol. Inaalala ko yung mga magagandang pangyayari. Ito'y paraan ko para magnilay din. How I enjoy that hot cup of chocolate de Baterol led me to realize a lot of things. Kaya nga, itong pangwakas na mga pagbasa natin ngayon, ay ganun din po ibinibigay sa atin. I wanted to save the best for last. And it should be for every one of us. The last part, ang huling bahagi ng ating kalendaryong liturhiyo sa ating simbahan is always been saving the best for last. Bakit? Kasi sa pinakahuling araw, sino ba ang darating? Eh di ba ang Kristong Hari, siya ang the best sa buhay natin dapat. Kaya sabi ko, ano ang best seller nyo? Ay, ito sir, because I want to save the best for last. Kaya nga, pagkatapos ko pong ubusin yung huling tasa ng Chocolate de Baterol, ay babayaran ko na yung bill ko. Pero bago po ako lilisan sa aking kinaupuan, pinasasalamatan ko sila at sinasabi ko sa waiter, isa na namang magandang alaala ang dulot ng pagpunta ko rito. Kapatid, ang huling mga araw, katulad ng huling mga pagbasa sa ating kalendaryong liturhiyo sa ating bilang mga Katoliko Kristiyano, ay paalala sa atin na ating ding balikan at suriin ang mga magagandang alaala na binigay sa atin sa buong taon na ito. Sapagkat sa susunod na Sabado o sa ngayong linggo, darating na ang panahon ng bagong yugto ng buhay natin. Ano ba yung magagandang mga alaala natin yan? At mga magagandang ginawa natin? Kaya nga, we build memories. Huwag tayong mangamba, kundi balikan mo yung magaganda. At ito yung dahilan mo para magalak ka. Di ba? Why? Kaya nga, pag umaalis na ako doon, sinasabi ko, babalik ulit ako dito. Kung minsan nga, hindi pa natatapos ang isang buwan, nakabalik na naman ako kasi meron kang binabalik-balikan. And that is what we call the lessons of the year. The lessons of how I build up the memory in that place. At sinasabi ko sa sarili ko, babalik ako dyan. Bakit? Kasi yung karanasan natin ngayong taon na ito, dahil sa ating pagniniling ngayon, sa mga huling mga panahon, huling mga araw, ay hindi naman actually huling mga araw sa buhay natin. This is the last days of today. My dear sisters and brothers, this is the last days of today only. There are more to come in our lives. Unless it is actually the ultimate end for every one of us. But at least, nihanda mo sarili mo.
This is an opportunity eh. Because you know what? Kaya nga sinasabing babalik ako doon, kahit gusto kong balik-balikan palagi, kahit hindi ako magsasawa, because I do believe the best is yet to come. The best is yet to come for all of one of us. Kaya nga, huwag tayong mangamba, huwag tayong manggilalas, huwag tayong matakot. Kundi, ang inaabangan natin, yung pinaka-the best, ang handog sa atin ng kaharian ng Diyos, ay ang ating tunay na kaligtasan, kaligayahan. Kaya nga dapat tayong magkaroon ng kagalakan. But joy is not complete without hoping. Diba? Hindi ka, kung nawalan ka ng pag-asa, walang silbi yung kagalakan. Kailangan ang kagalakan mo, nag-uumpisa yan sa tinatawag na pag-asa. O diba? Kaya naman, kuminsan, ang pinakakalaban natin ay yung time-team na paghihintay. Pero kung wala kang pag-asa, wala kang inaasahan, o di ba kung minsan nga sa buhay natin, ganyan, ang pinakamahirap sa isang Katoliko, Kristiyano ay yung maghintay kasi walang pasensya. Pero samahan mo ng kagalakan at pag-asa, lalo na ang pag-asa, tiyak magkakaroon ng saysay ang paghihintay mo. O di ba? Bakit ka kung minsan nagagawa mong magpatawad? Kasi umaasa ka na yung pinapatawad mo, magbabago. Di ba? Bakit ka nagpapaaral ng mga anak mo? Kasi umaasa ka na sila ay dapat matuto. O, di ba? Bakit ka nagmamahal? Kasi umaasa ka na pagdating ng araw, uuspong yung pagmamahal. Lumalago yan. O ganun din. Bakit ka nagpapautang? O, di ba? Kasi umaasa ka na magbabayad. Pero kung madalas, hindi nagbabayad. Yun ang masakit eh. Di ba? Pero tandaan mo kapatid, may solusyon dyan. Kung alam mo rin naman pala na wala kang aasahan na magbabayad, huwag mo nang pautangin. Bigyan mo na lang. At least wala kang aasahan na ibibigay niya kabalik. Kasi binigyan mo eh. Iba yung bigay sa hiram o pautang. Sasama lang ang loob mo. Pero at least, may pag-asa ka na gagawin din niya yan sa iba kapag meron na siya. Nagbigay ka. Ang pagbibigay, $100 yan. Ganon din po ang paghihintay natin sa paghahari ng Diyos. Kung wala kang pag-asa, kung wala kang kagalakan, walang saysay. Pero pag nilahaw ka mo ng kagalakan at pag-asa, meron kang masa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Habang natitipon tayo upang ipagdiwang ang misteryo ng ating kaligtasan, bumaling tayo sa Diyos Ama ng may pananalig at hingin ng Kanyang awa sa bawat pagdalangin ng ating pong itutugon. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang bayan ng Diyos naway maakit sa pananalangin at pagsisisi habang umaasa sila sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga namumuno sa ating lipunan, naway makita ang kamay ng Diyos na gumagalaw sa mga pangyayari ng ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Tayo naway tumingin sa kinabukasan ng may pag-asa at lakas ng loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga may sakit naway mamuhay sa kasiguruhan at pag-asa sa pamamagitan ng mga panalangin at pag-aalay ng kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Sa mga namayapa na, ipagkaloob nawa ng anak ng tao ang kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang mga panalangin ng iyong bayan at tulungan mo kaming yakapin ang hamon ng krus sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.
Kaburi-buri kay Jesus Mekano, sanglibutan ng 50 ang loob narito ang aming may alay. Mula sa lupat buwan namin pagkawang tinapay na ito para sa amin nagbibigay ng iyong buhay. Puri-puri kay Jesus Mekano, sanglibutan ng 50 ang loob narito ang aming may alay. Mula sa karas ng ubos at buwan na ayong paggawa. Ang alak na ito para sa amin nagbibigay ng iyong Espiritu. Patuloy kayo manalangin mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Aman namin lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan at upang kami pagindapating paunlakan na iyong tapat na pagmamahal. Gawin mo ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat ni ikaw ay aming pasalamatan. Na ikaw, sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhin ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Sana sa kaitaasan Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Nabuhay bilang Mesiya
Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ng pag-ala-ala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Honesto na aming tagapangasiwa at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. At sa tagubilin na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin na may lakas ng loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng amin kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang paulit-ulit naming pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbahagi na po tayo ngayon ng pagbati ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyong lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos,
Mga kinikilig ko mga kapatid, narito ang ating mahal na Panginoon. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong lahat na nakikibahagi at tumatanggap sa kanyang banal na pagdiriwang. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita. Salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya sa oras ng hirap at pagsubok. Linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay, iligtas mo kami. Amen. Panalangin para sa kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao. Panginoon naming Diyos, aming Ama, ikaw po ang dahilan ng aming pag-iral at sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin sa iyo at nagmamakaawa. Kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng aming mahal na kapatid na yumao na sa daigdig na ito at nananatiling nasa iyong mga kamay. Kunin mo po sila at bigyan ng katahimikan sa iyong kaharian at pakalinisin mo ang anumang karumihan upang sila'y maging karapat-dapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Nasa iyong mga kamay, Panginoon, ang kanilang kaligtasan. Ilayo mo po sila sa apoy ng impyerno at bigyan ng puwang sa iyong kaharian. Magkaroon nawa ng katahimikan ang kanilang mga kaluluwa. Gayon din ang kanilang espiritu at makapiling sana nila ang iyong kaluwalhatian, kadakilan at pag-ibig na wagas. Hinihiling po namin ito sa pamagitan mo, kaysa ng pagkakandili ng mahal na inang si Maria at ni San Jose, na patron ng mapayapang kamatayan. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Mga ginigilo kong mga kapanalig, tayo pa ay magkakaroon ng novena na magsisimula sa November 30 sa araw po ng Sabado para sa nalalapit na dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mga Birheng Maria o Immaculate Conception o the Blessed Virgin Mary na pangunahing patrona ng ating bansang Pilipinas sa December 9, araw ng Lunes. Inanyayahan po namin kayong na magsimba sa ating Veritas Chapel at maging Veritas Eucharistic Advocate para po sa inyong mga pamisang pasasalamat, kaarawan, kagalingan, special intention, kaluluwa at mass sponsor o love offering. Tumawag lamang po sa ating religious department sa numerong 08925-7931 local 129-131 at 137 o mag-text lamang po sa numerong 0917-631-4589. Hanapin lamang po sina Binibining Rene Jose at Binibining Ali Nahe. Muli po, maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkakalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming kantungan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain nawa tayo ng mapagmahal at makapangyarihan Diyos, ang Ama
Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang, humayo na po tayo ng may kagalakan sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag na Ama kay Yesu Kristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Heso Kristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupulit pagsamba sa banal na sakramento, alalahanan natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman. Ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Ngayon din ipinapanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Puri na makapangyariang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Puri ng Panginoong Heso Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Puri ng banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapalay pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalis at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabati nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatiliin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi iyong pagpapala. Iniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihan Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Venere cernui et antiquum documentum nocedaritui sed fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus quoque sidet benedictio procedenti ab untroque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestitis tieis, Omne declamentum mense habente. oremus. Deus, cui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue coesimus itanos corporis et sanguinis, tua sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis vigiter sentiamus, cui vives et regnas in saecula saeculorum. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Heso Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Yeso Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Heso Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Yeso Kristo
Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ng Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.